nagtataga ng mga tao na masaya o ang mga DDS, mga ka-GPnatics, ay nalulungkot dahil nga po sa desisyon ng ICC laban kay Digong Duterte, may isang tao po na tuwang-tuwa. Sabi ng mga sabi ng mga concerned citizen, nako, paldong-paldo na naman si Kaufman. Ang laki ng ngiti. 150 million kada buwan. Kaya ngayon, itong si Panelo, nagsalita, mga ka-GPnatics, ni Real Talk, itong si Kaufman. At anong sabi ni Panelo? Mahina daw na abogado itong si Kaufman. Paano? Mga ka-GPnatics, lahat po ng mga pinaggagawa nitong si Kaufman ay puro rejected. Lahat ng apila niya, puro denied. Kumbaga walang taktika daw. Tingnan natin kung ano sabi ni Attorney Sal Panelo dito, mga kababayan. Sabi ni Sal, Panelo bumanat sa legal team ni Duterte sa bigong ICC appeal. Dating Presidential Legal Counsel, tunurigsa ang umano'y kulang na taktika sa pagharap sa International Criminal Court. Nagtataka ako, mga kababayan, sabi nila, saan ba kasi nanggaling yung lawyer na yon? Si Kaufman, sabi ng mga, ng mga sabi-sabi, doon daw si Kaufman ay kakilala talaga ni Aimee. Aimee, baka mamaya madali ka dyan. Diba? Ayon dito, mga kababayan, binatikas ni dating Chief Presidential Legal Counsel, Salvador Panelo, ang estratehiya ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte matapos mabasura ang International Criminal Court or matapos mabasura ng ICC ang kanilang petisyon para sa interim release. Sa panayam sa programang On Point ni Pinky Webb sa Billionaire News Channel, sinabi ni Panelo na masyadong nalimitahan ang depensa, lalo na si Attorney Nicholas Kaufman, sa iisang argumento, ang pagkwestiyon sa jurisdiction ng ICC dahil umano'y sa pagkalas ng Pilipinas at sa timing ng investigasyon. Alam nyo, doon talaga ako nabububuhan sa totoo lang. Kasi, I do believe, mga kababayan, nung una pa lang, hindi pa nahuhuli si Digong. Ano na yan Inilaban na nila yan, inappeal na nila sa ICC kung may jurisdiction pa ba ang ICC sa Pilipinas. Mga kababayan, hindi ba nila naiintindihan yung sinasabi ng ICC? Yes, wala na tayo o wala nang jurisdiction ng ICC sa atin simula nung tayo po ay kumalas sa kanila. Pero it doesn't mean we don't have obligation to them anymore after na tayo po ay kumalas, mga kababayan. Dahil nag-file ng complaint itong mga tawag dito, mga biktima, di ba? Nung panahon na tayo pa ay member ng Rome Statute. Ang hilig nilang babalik-balik. Siyempre pag yan, nabigyan na po ng unang pagpapasya, palagay ko mahirap nang baliktarin yan. Di ba? Tapos eto pa, kasalanan nyo rin yan sa totoo lang. Dapat yung mga kaalyado ninyo, pagsabihan ninyo. Pati yung sa Senado, yung ginawa ninyong petisyon para pauwiin si Digong for humanitarian purposes. Yung pagkapanalo niya bilang mayor sa Davao, sabi nga ni Attorney Conti, may pag-asa pa naman sa interim release para sabihin ng ICC na wala na silang power. Lahat ng mga Duterte bumaba sa pwesto.
Sabi ni Ma'am Annabelle, paano sila mabibigyan ng interim release? Ang daming pina-EJK ni Digong. Kaya nga si Robin Padilla iyak eh. Paano daw magkakaroon ng threat ang isang matanda? Bobo. Itong si Robin, well, maaaring hindi si Digong ang gumawa, pero pwede siyang mag-utos dahil may pera. 'Di ba? Mga kababayan, at pwede siyang itago ng mga supporter. Dito na lang sa Senado eh. Makikita nyo na yung influence nila. Diyan sa, mabuti na nga lang kamo, sa ombudsman, napalitan na ni Boying Rimulya, itong si Samuel Martires eh. Oo. Chessmaster, ang act ng real lawyer like Nograles, Luistro, and De Lima. Si Sara, hindi mo makitaan ng ganong ng kilos. Parang wala lang. Si Kaufman, mga kababayan, nakikitaan nyo ba ng ganon? Parang ang nakikita ko sa mata ni Kaufman pag nakangiti, money. Diba? Pero mahina talaga yung nila, mga kababayan. Kasi, hindi nila ma-establish, lagi na lang sinasabi, mahina na si Digong. Hindi nila mapigilan kasi yung mga yung mga followers ng mga ito, ng mga supporters. Hindi nila ma-establish na itong si Digong ay hindi flightress. Diba? Na hindi threat. Yun, dapat doon sila nagtutuon. Kaso ngayon, mga kababayan, wala na. Wala nang pag-asa. Sabi ko nga sa inyo, pakinggan nyo kasi yung dating asawa ni Digong, na sabi raw ni Digong, he's okay. He's fine. Okay? Tanggap nyo na siya ay mabubulok dun sa dahig. Kaya yung bago nyong script na binubuo with Harry Roque at yung alam na alam ni Malutikia, mga kababayan, na ikwento daw ni Saldico na nagbayad si Saldico, nag-deliver ng pera sa ICC. Anak na kayo ng baka. Kung ano-ano mga iniisip ninyo. Paniniwalaan ba kayo? Yung plano ninyo na yan, lalo kayong ilulubog ng ICC, lalong hindi makakalaya si Digong. Sasabihin nyo ba naman na ang ICC ay nababayaran? Diba? No evidence na mahina si Digong, sinabi rin yan. Isa pa, mga kababayan. Kaya, nagtataka tayong lahat. Pero ako, expected ko na, sabi ko, the reason why Duterte doesn't show up or they don't want to show up in that particular moment, mga kababayan, dahil ayaw nila na mabuking sila na si Digong Duterte ay malakas pa. Diba? Si Sal Panelo, ayan ang tao, ang mali, tinatama, di gaya ng mga DDS na sarado. Ang isip tulad ni Robin, Marcoleta, Cayetano, Escudero, Jinggoy, Villanueva, Bato, Bongo, at Revilla, puro tang. Oo, si Panelo, mga kababayan, pero galit to kay Amy ha. Kaya lang hindi nyo to pwedeng pagkatiwalaan. Ano nga to, hunyango eh. Diba? Butike. Alam mo yung butike, diba? Ano ba yung mga kapag-anak niyan, mga reptile? Yung mga yan, magaling mag-camouflage. Wala na, last na ba yung request nila? Meron pa daw, iba lang ang tawag. Meron pa daw, sabi ni ni Attorney Conti. Pwede pa silang mag-request ulit pero iba ng pamamaraan, iba ng tawag. Sabi ni Talenzier, for may hina kasi yung ulo kaya di kaya makipagdebate. Yan naman ang totoo eh. 'Di ba? Mga kababayan. Ay nako. Yan na nga po. So,
Yan ang mundo. Ang paikot-ikot ang magulong mundo ng politika. Kung hindi tayo magiging vigilante, maluloko tayo ng mga ganito. At good thing, December na, mga kababayan, nakaupo pa rin ang presidente natin, si Pangulong Bongbong Marcos. And we are hoping na matapos niya po yung kanyang termino. At sana nga ma-extend pa. Diba? Para pang asar dito sa mga 32 million daw na mga DDS. Ang kakapal na mukha. Masyadong nagpapaniwala na meron silang 32 million. Samantalang 2016, nagkaroon sila ng 16 million dahil lang din naman sa mga loyalista na inuto ni Aimee para lang iboto si Digong. Kasama ako dun. Diba? O, nung naging 32 million si Sara, hindi pa rin yun, mga DDS. Hindi naman sila dating kilala Oh. Diba? Anyway, mga kababayan, hanggang dito na lamang po ang ating programa. At magkita-kita po tayo sa mga susunod. Huwag kayong mag-alala, hindi na ako mag-i-skip. Mag-skip man paminsan-minsan, pero kakayanin naman, mga ka-GPnatics, kasi kahit pa paano nagre-recover na naman yung ano natin. Kulang lang siguro talaga sa pahinga. Kasi medyo malinaw-linaw na Pero syempre, kailangan pa rin natin na maging healthy. Diba? So after this one, mga kababayan, ay pupunta po ako ng gym. Panggabi. Ang inyong abang lingkod. Actually, naka-ready na nga ako Okay? So, maraming salamat po muli sa inyong lahat, Ma'am Mary Jane Divera. Thank you. Chess Master Ana Belie, Liza Gonzalez, Stalin, Ninita Kayabyab, Scarlet Eyes. Tama, nag-ibang anyo, di ba, mga kababayan? Tuko yung si Panelo. Mama Gina 31, sino ba Alaga 143, Victorious Choice. Sir Antonio Imbizan, Giselle Panelo, ayan. Okay. Jaya, shoutout sa'yo Ang galing ni Nicholas Kaufman, pinapatagal si Digong sa kulungan. Maganda nga daw doon na manigas si Diggs. Pera-pera lang ang labanan para kay Kaufman. Bye-bye guys! See you, buyers for now. Sir Doji Marasigan, shoutout. Mary Jane Libera, Joel Lopez, bye-bye.